just worship you and thank you, Lord, tonight. Thank you for this opportunity to worship you and praise you. Lord, I know it's just the time that, Lord, we need to praise you and thank you in the midst of our trials and tribulations, Father. And, Father, thank you for your faithfulness. Lord God, even though this is a time where many are falling away, divine direction and guidance in his life. Show him your ways, Father. Show him your paths, Father. Guide and lead him, Lord Jesus. Oh, God, we pray for all of our unsaved loved ones, all the prayer warriors on this prayer line, those who are the vocal prayer warriors, those who pray, those who are the silent prayer warriors, silent listeners, and who have unsaved family members. We pray for every unsaved family member to be saved this year, Lord. We pray for unsaved co-workers to be saved, unsaved neighbors to be saved, unsaved people we know that the people know in the Philippines or they know here in America or wherever, Lord. Father God, we pray for their salvation. We pray for the leadership of our nation, Father. We pray for the congressman to be saved, Father. We pray for President Obama to be saved. We pray that he will make the right decisions concerning our nation, that he would become a leader, Father, again. That, Lord, America would be the head, not the tail, Father. This country would lead again. That, Lord Jesus, you would make the right decisions for our nation, Father. Yes, oh, God, help us, help our president, Father, not to destroy America, Lord, but to make America strong again and to be the leader in the eyes of the world instead of being the tail, Lord. And, Lord, he's not being a good leader. Help him to be a good leader, Father. Help him to lead with godliness and righteousness. We pray, Father, for his salvation, and that he would open the Bible, Lord. We pray you give him visions and dreams and revelations, that you would open his eyes and his heart, Father, that you would miraculously transform and save him and his wife and his daughters. Lord God, you would do something supernatural in that White House, Father. Change his heart, Father. Help him, Lord God, to do something to help the believers that are being slaughtered in Iraq and Syria and in Nigeria and other parts of the world, dear God, that he would do something, Father, not just sit back and do nothing and just say, they denounce what our Christian brothers who were killed in Libya, Father, the other day. Oh, God, let him do something. Let him be a man of action instead of just a man of talk, Lord God. Jesus, help this man to be a leader, Lord. Help him, Father. I don't want to be political, Father, on the prayer line. I just want to pray that he would be you would save him and his family, Lord, and help him to lead this country in the right way, the ways of you, Lord God, and the ways of the Word of God. We thank you, Lord. Meet every need of all your people tonight. Fill each and every one with fresh anointing and with fresh fire tonight. We thank you, Lord. Draw us closer to you, Lord. Meet every need in the name of Jesus. You are faithful, Father, and you will supply our every needs according to your riches and glory. We thank you, we love you, we bless you. In Jesus' name. Amen. Amen, amen. Thank you, Brother Tom. Oh, thank you, Pastor Marina. Hallelujah. Do you have any prayer requests, Brother Tom? Yes, my prayer request is to, I'm just praying the Lord would provide finances and help me to get my passport renewed and show me which country to go on a mission trip, this year. All right. I'm praying Hallelujah. about that. I just felt the Lord was speaking to my heart last Thursday, and I was in the prayer meeting at Pastor Mark's house. Mm-hmm. Go out. He put on my heart when in the prayers, like he said, why don't you go on a mission? I felt the Holy Spirit speaking, and I said, now I'm just praying for direction about that. Amen. Okay, thank you. Thank you. Salamat po. Salamat. Mabuhay, Philippines. Who else is on the prayer line with a prayer request? Sino po ang nasa prayer line na may prayer request? Napa-English na tayo. Hello, good evening, Pastor Marina. Oh, hi, Annie.
mga kapatiran sa linya ng Dalanginan, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi rin. Sa Bisaya, maupay nga gabi, haiyong nga tanan. Mautay na gabi, yeah. Maupay. Maupay. Nga gabi, haiyong nga tanan. Maray na banggit dito. Mayroon akong patotoo na yan lang ang hirap, hindi ko alam ang ibang Tagalog. Patotoo, testimony, di ba? Yes. Mayroon akong patotoo sa Panginoon na kaninang umaga nung paggising ko, nagpray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, thank you for this day, and I receive your blessing, and I ask for your guidance that I may walk in your will today, and I may do what is right and acceptable to you. And parang na-feel ko na itong araw na to, mayroong nagko-consider sa akin patungkol sa trabaho. Pero hindi ko napipinpoint kung saan manggagaling, but the Holy Spirit give me a knowing na mayroong good news sa trabaho, pero hindi ko alam kung saan. Pero ang sabi ko kay Lord, I will accept anything na galing sa iyo. At kung hindi man ako matanggap doon sa last na in-interviewan ko, it is really well with me. Okay lang sa akin yun at okay pa rin ako. Kasi ang puso ko ay ang buong puso ko ay inaalala ko sa paghihintay sa Panginoon, kung ano ang pinagkakalob ng Panginoon sa akin, iyon ang pagbubutihin ko. So, iyon ang ano ko, na maghintay ng galing sa Panginoon. So, kanina may tumawag sa akin na parang hindi pamilyar ang number sa akin. So, sinagot ko. Isa sa nag-interview sa akin, nagpakilala siya sa akin, tapos sabi niya, natatandaan ko daw ba siya? Sabi ko, yung last interview na pinuntahan ko. Sabi niya, napagdesisyonan daw niya na bigyan ako ng tryout, na susubukan daw niya ako. So, susubukan niya ako ng 2 araw, tapos, ang sabi ko, kailan mo ako gustong papasukin at i-try out yung subukan ng trabaho. Sabi niya, Sabado at Linggo. Sabi ko, alam mo na ang Linggo hindi available para sa akin. Pero kung try out lang, papayag ako, pero one time lang, hindi pwede na magtatrabaho ako ng Linggo. Pero kung ita-try out mo lang ako, papayag ako. But I will not work on a Sunday. So, iyon ang napag-usapan namin. Umagri naman din siya. So, iyon, bibigyan daw niya ako ng try out. Pero ang nasa heart ko, sabi ko, ang pag-asa ko ay nasa Panginoon. So, kung ano man ang bendisyon na ibibiyaya ng Panginoon, ay pagkakaloob, yun sa maligayang pagtanggap para sa akin. At alam ko naman na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kahit kailan hindi tayo pababayaan. Dahil siya ay Ama na Diyos at ang ating tinatawag na Ama ay hindi tayo pagugutuman. Lalo na siya na Panginoon. Yun ang ordinaryo na magulang, ayaw pagutuman ang mga anak. So, yun. So, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ang Panginoon ay siya ang
tagapagkumplito ng kailangan natin at ang biyaya nating lahat ay manggagaling sa Kanya. At bago man tayo makapagbigay ng biyaya kahit kanino, tulad sa ating mga Pilipino tayo, mahilig tayo magbiyaya sa mga pamilya, extended blessing. Pero kailangan din manggaling din sa Panginoon pa rin. So, we have to ask God na i-bless tayo bago tayo makapagbendisyon kahit kanino. So, iyon ang patotoo ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kahit sino basta lang maghintay ng tamang panahon ay siya ay talagang totoo talaga siya na nagpupuno ng kailangan mo at ibibigay niya ang kahilingan mo at talagang gaganapin niya ang kanyang pangako. So iyan ang tinataas ko ang pangalan ng ating Ama na Diyos sa langit at ang ating Panginoon na tagapagligtas. Purihin ang kanyang pangalan, ang ating Panginoon na si Lord Jesus. Amen. Amen. Thank you, Sister Connie. Sister Claire, can you lift up Connie and Brother Tom? Okay. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. Thank you, Lord, for the word that you gave us through Pastor Noel, Lord God, that we should set our affections on things above and not on things on the earth. And Lord, we want to lift up to you Brother Tom. We pray, Lord God, that you would provide finances for him, that he would be able to renew his passport so that he can go on mission trips. And Lord, we lift up his family to you, his daughter Catherine and his wife Beth. Lord, we also lift up Sister Connie. We thank you, Lord God, for the new offer of a job that she will try out for the weekends, Lord God. Lord, whatever the job requires, Lord God, let her be able to do it, that they would receive her in this job and that it would be permanent, and also that it would be during the week, not on the weekends, because she wants to worship you on Sunday, Lord. Lord, we also want, Lord God, that her hope is in you, Lord God, and she will receive whatever you offer her in means of a job, Lord God, but she's waiting on you for the right timing, that you would fulfill her needs, whatever needs or promises you've given her, that you would fulfill your promise to her, and that, Lord, you delivered and set her free from everything, Lord God. Lord, we also want to lift up, Lord God, those who need jobs, Lord God. We lift up your people tonight, even Sister Delis, Lord God, who needs a reference tonight, Lord God, for she's applying for a job, Lord God. Lord, open the door for her, Lord, that you would give her favor with her employer, Lord. Lord, we thank you, Lord God, for all your people, Lord God. We lift them up to you, Lord God. Lord, open doors for job opportunities, for housing, for financial breakthrough, healing. Lord, you know the need, Lord God. Even before we speak it, Lord God, you already know what we're in need of, Lord God. And we come before you, Heavenly Father, with our requests, Lord God, that you would listen and hear and answer us, Lord God. Lord, this is the Tagalog prayer line. We pray for every Filipino, Lord God, that they would come to saving knowledge of who you are, especially our friends, our families, our co-workers, our neighbors who are Filipino, Lord God. Lord, touch them, Lord God, with your healing touch if they are sick, Lord God. And Lord, we lift them up to you, Lord God, that whatever needs they may have, Lord, both spoken and unspoken, Lord, you already know, Lord God, and we lift them up to you tonight, Lord God. And Lord, I want to lift up
Adrian to you. She continually calls me that, Lord, she is lonely, Lord God, and she's an older person, Lord God. Lord, fulfill that need with friendship, Lord God, with good friends, Lord God, with you, your presence in a fuller, deeper way for her, Lord God. No, Lord God, let her know, Lord God, that, Lord, she is not alone. You are with her, Lord God. And, Lord, we also pray, Lord God, that you would continually be glorified and honored on this radio broadcast. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat, Sister Claire. Sino pa po ang may mga prayer requests? Sister Marilyn, may prayer request ka? Hello, nakamute siguro kayo. Sister Laila, may prayer request ka? Dumating na sila? Hindi pa po. Sa Lunes pa ho. Okay. So, we'll continue to pray for them. Salamat ho. Amen. Ano pa? Patuloy hong ipagdasal po sana natin ang alaga kong matanda, si yung King. Patuloy na kalakasan po sa kanyang pangangatawan, kalusugan, may sakit siya sa tuhod. Sana maging strong pa ang kanyang paglakad. Salamat po. Amen. Yung King, thank you. Healing. Okay. Sister Jo, are you on the line? Opo. Hi, good evening. Magandang gabi rin po. Okay, maaaring paki-lift up kalimutan ko na yung Pyonghei King. Pyonghei. Oo. Ang katawan niya for strength, for healing, at saka yung mga buto niya, right? Opo, 89 na kasi siya. Thank you. Amen. At saka yung may-ari ng apartment ni Sister Lai na they're coming back sa Lunes from India for traveling mercy. Ano to yung darating pa lang po or paalis pa lang? Pabalik. Oo, sige po, pabalik. Okay. Salma and family. Thank you. Yeah. Opo. And also pray for all our intercessors and our prayer warriors on the line. Sige Amen. Po. Bago ko po mag-pray, babasahin ko lang po yung Psalms. Amen. 28 verse 6 Yes. to 9. Sabi, Blessed be the Lord, because he hath heard the voice of my supplication. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in him, and I am helped. Therefore my heart greatly rejoices, and with my song I will praise him. The Lord is his strength. The Lord is their strength, and he is the saving strength of his anointed. Save thy people and bless thine inheritance. Feed them also and lift them up forever. Lord, thank you so much po sa Hello, Joe. We lost you. wala. Okay? Nawala na po? Yes, Hello? okay, you're back. Okay. Heavenly Father, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat sapagkat kayo ang Diyos na buhay. Maraming salamat na kayo po ang Diyos sa kaitaas-taasan, Panginoon, na Panginoon, naririnig mo po ang mga
ang mga boses ng inyong mga anak. Thank you that you will hear the voice of your children. Maraming salamat, Panginoon, O God, sa gabing ito, Panginoon, na kami nakakasawag sa inyo. At patuloy kayong, Panginoon, na nagbibigay po ng kalakasan, Panginoon, O God, sa inyong lahat na anak, Panginoon, at sa mga nakikinig din sa linyang ito, O God, sa mga oras na ito. Panginoon, tinataas ko sa iyo, O God, si Ate Lai, Panginoon, sa kanyang pasyente, na, ano nga yung pangalan niya, napakahaba. Lord, ano po? Yung Hursun. Opo, yun po yung pangalan, Panginoon. Lord, we thank you po na kayo po ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan, Panginoon, O God, na sa every morning, Panginoon, kada umaga, Panginoon, ang kalakasan niyo ay bago, Panginoon, O God. Maraming salamat, Panginoon, O God, na patuloy mong basbasan siya ng iyong healing, Panginoon, ng iyong kagalingan, Panginoon, mula ulo hanggang sa kanyang paa, sa bawat kanya mga extremities, Panginoon, na sumasakit, sa kanyang mga tuhod, at ganoon din po kay Ate Lai, isama mo na rin, Panginoon, ang kalakasan, sapagkat siya po ang nag-aalaga sa kanya, Panginoon, mula ulo hanggang sa kanyang paanan, Panginoon. Maraming salamat po sa pag-iingat mo, Panginoon. Maraming salamat po, O God, sapagkat kayo ang Diyos na tunay, Panginoon, O God, at alam namin na mayroong miracle na nangyayari, sapagkat yan po ang iyong pangako na ito po ay nagaganap sa pamamagitan po ng aming pananampalataya. Panginoon, sa gabing ito, dalangin din namin, O God, ang kanyang landlord po na nagbakasyon po sa India, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang kanyang employee ay hindi pala, ang kanyang landlord ay makakilala po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa safety na ibibigay mo sa kanyang pagbabalik, Panginoon. Halinawa, Panginoon, makita po ang iyong ilaw sa tanganang tinitira ni Ate Lai, Panginoon, at ang mga taong nakapaligid sa kanya, Panginoon. Maraming salamat po na ang ilaw niyo po ang makikita doon, sapagkat, Panginoon, siya iyong anak, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, O God, na Lord, ang taong nakapaligid sa amin, Lord, ay masisave, Panginoon, sapagkat sila po ay kasama sa aming panalangin. Lord, sa gabing ito, Panginoon, sa lahat po na nadi-discourage, Panginoon, bigyan mo ng encouragement, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, na tunay nga po, O God, na kung wala po kayo, ay wala po kami, Panginoon. Maraming salamat po muli sa gabing ito, Panginoon. Ito pong aming panalangin. Maraming salamat po kay Pastor Mel, kay Pastor Marina, kay Bishop Mel, kay Claire, at sa lahat po ng nasa linyang ito sa gabing ito na nagbibigay po ng patotoo, nagbibigay ng encouragement, na nananalangin, Panginoon. Maraming salamat po, O God, sa gabing ito sa kanila. In Jesus' mighty name, we thank you, Lord. Amen. Amen. Salamat, Sister Jo. Opo. You're welcome po. Yeah. You're welcome. Sister Marlene, may prayer request ka sa gabing ito? Ayun lang yung prayer request ko na ganun pa rin. So ngayon naman, nagpapasalamat ako kasi kahit paano, sabi nga God provides at meron naman akong permanent reliever. Nagpapasalamat na ako kay Lord na kahit paano, meron akong pambayad sa tinitirhan ko, pangkain, at I'm patiently waiting kung kailan ako bibigyan ni Lord ng regular job. Ayun lang. Hallelujah. Thank you, Sister Marilyn. Din po. Sister Chit? Sister Chit, andyan ka? Okay, Yeah, maybe. Marina. Okay, tinawag kita, Ate Chit.
Pwede ipaki-lift up Marilyn ang prayer request niya from the same for a job, permanent job with benefits, with that will be permanent. Also, what was her prayer request last week? I forgot. I cannot find it. Ayun pa rin, good health lang po at tapos sa lahat ng mga mahal ko sa buhay at sa lahat ng mga taong nangailangan ng prayers, ng magandang kalusugan. Ayun lang po. Amen. And go ahead, yun. Ate Chit, go ahead and you can close after that, okay? Tagalog. Salamat po, Ama, ngayong gabi. Salamat po sa iyong mga ginawa sa prayer line ito, sa iyong presensya. Mahal na salamat po sa banal na Espiritu na kasama namin ngayong gabi, na siya ang magtuturo sa amin kung ano ay pagdarasal. Salamat po sa mga patutuo, sa mga answered, sa mga sinagot mo ng mga panalangin. Salamat po, Ama. Napakabuti mo sa amin, napakatapat mo sa amin, purihin ka namin, sambahin ka namin, duwalhatiin ka namin. Tinatas namin ang iyong pangalan, Panginoon kong Jesus. Salamat po. Salamat po sa bawat pamilyang dinala mo ngayong gabi, sa iyong mga intercessors. Salamat po, Panginoon, Lord God. Tinatas ko po si Sister Malin. Panginoon, alam mo po ang kanyang pangailangan. Kami pong iyong mga anak, ay katulad din ng mga magulang dito sa lupa na alam namin ang pangailangan ng aming mga anak, na kahit hindi pa nila sabihin, Panginoon, ay gusto na namin silang tulungan. Kaya ngayon, Panginoon, tinataas ko sa iyo ang pangailangan ni Sister Malin. Kailangan niya ang trabaho na merong mga benefits, Panginoon, at yung permanente. Oh God, wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang gumawa lahat ng mga trabaho dito sa mundo at ikaw po lahat ang nagko-control. Kaya ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa kanya ng kanyang heart's desire, Lord God, na magkatrabaho ng maganda, na may seguridad, Panginoon, may benefits, Panginoon, Lord God. Panginoon, ikaw mangusap doon sa mga employers na nag-i-interview kay Sister Malin, Panginoon. O din ang magbukas ng oportunidad na ito, Panginoon, Lord God. At lalong-lalo na doon sa mga walang trabaho, sa mga kapatiran na nandito sa prayer line, Panginoon, bigyan mo sila ng trabaho, Panginoon. O God, nasa iyong pag-aari lahat ang mga trabaho dito, Panginoon. Ikaw po ang maggawa ng kaparaanan doon sa mga isipan ng mga employers na ang pabor nila ay pumunta sa iyong mga anak na naghahanap ng trabaho dito sa prayer line na ito, Panginoon. Lord God, ganun din po ang bawat pamilya, Lord God. Bigyan mo po ng lakasan ng katawan, ng good health, at ang Lord God, pagbuklo din mo po ang bawat pamilya, magkaroon ng pagmamahal sa bawat isa, O God, at yung mga hindi po nakakakilala sa iyo ay tuluyang makakilala sa iyo, Panginoon. O makita po ang kaliwanagan sa mga bawat kapatid, O God, at makita ng aming sambahayan na ikaw ay talagang Diyos sa buhay namin, Panginoon. Ikaw po ang gumawa ng paraan para sila ay makakilala din sa iyo at buksan ang kanilang puso sa iyo, Panginoon, Lord God. Tinataas ko po ang bawat mga anak na nag-backslide o yung mga lumayo sa iyo, Panginoon, na ilapit mo po silang muli, Panginoon, at bigyan mo sila ng init at apoy ng pagmamahal na galing sa iyo kung madama nila na ikaw po, Panginoon, ay tapat sa kanilang buhay. Bastasan mo po na iyong pagpapala ang aming mga anak, Lord God. Gabayan mo po sila, bigyan mo po sila ng katalinuhan na galing sa iyo sa kanilang mga trabaho, Panginoon. May ang iyong pabor ay sumakanila at ang pabor ng kanilang mga employer ay sumakanila, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa mga dininig mo, mga panalangin dito, lalong-lalo ng mga naghahanap ng trabaho. At muli po kami nagpapasalamat at nananampalataya at naniniwala na
Dininig mo na ang aming panalangin, Panginoon, Lord God. Oh God, Jesus. Basbasan mo po ang Glory Tabernacle, Panginoon, Lord. Patuloy mo pong gamitin ng tuluyan itong si Pastor Mel at si Pastor Marina, oh God. Mangibabaw pang iyong pag-ibig sa pamagitan ng Iglesia ng Glory Tabernacle. At marami pang kaluluwa ang makakilala sa iyo, Panginoon, Lord God. So, God, bigyan mo po ng pangailangan nila ang pamilya ni Pastor Marina at ni Pastor Mel, Panginoon. Bigyan po sila ng kalusugan. Oh God, at basbasan mo po na yung pagpapala, mga gawain na binigay mo sa kanilang mga kamay, Panginoon. Nakita po ang paliwanagan at ang taloy na pag-ibig niya nang gagaling sa iyo sa magitan ng Glory Tabernacle. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga ginawa at sa iyong mga gagawin. O Panginoon, sa may mga kababalaghan na nangyari sa aming buhay. Panginoon, tinataas ko po ang bawat isa na may sakit. Panginoon, hipuin mo po sila, Panginoon. Bigyan mo po sila ng tunay na kagalingan sa kanilang mga katawan. Yung sinabi ng doktor na walang lunas, wala pong imposible sa iyo, Panginoon, Lord God. Kaya hipuin mo po yung may mga karamdaman, Panginoon, Lord God. Bigyan mo po sila ng yung kapangyarihan ng pagpapagaling at pagalingin mo po sila. Upang sila rin ay makapagpatotoo ng iyong tunay na kapangyarihan sa kanilang buhay. O Panginoon, ipadama po sa kanila ang tunay ng pag-ibig. Lalo na po yung mga nadidepress at mga may oppression. Oh God, alisin mo po yan sa kanilang mga katawan. Ito po ay hindi nanggaling sa iyo, Panginoon. Ito po ay malimit ay atake ng kaaway, Panginoon. So Lord, tinataas namin sa iyong bawat isa, Panginoon. Bigyan mo po sila ng kapayapaan at kagalakan ng puso, Panginoon, Lord. Patuloy mo po kaming gabayan upang kami patuloy na makapagdasal ng mga binibigay mo sa aming mga puso at ma-intercede para sa iba, Panginoon, Lord God. Yung mga tao po na ginagamit mo dito sa prayer line na Panginoon ay patuloy mo po silang pagpalain at gibigyan ng tunay na salita na nanggaling sa iyo, Panginoon, Lord God. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong presensya. Salamat po sa mga dininig mong mga panalangin at milagrong ginawa dito. Salamat po, Panginoon. Sa puso po kami nagpapasalamat at nagpupurit bibigay sa iyo ng itinatas ng iyong pangalan dito sa aming kalagitnaan sa ngayong gabi. Panginoong Jesus, iniibig ka namin. Sinuluwalhati ka namin at itaas namin yung pangalan dito sa prayer line na ito, Panginoon. Ganon din po yung mga silent listeners, Panginoon. Oh God, katagpuin niyo po sila sa oras ng kanilang pangailangan. Oh God, na makapagpatutuorin po sila na ikaw ay tapat at ikaw ay Diyos na marunong duminig ng mga kailangan ng mga tao na nandito sa prayer line na ito. Purihin ka namin sambahin ngayon at pagpakawalang hanggan. Sa pangalan niyo, Panginoong Jesus. Amen. Amen, amen. Salamat, Sister Chip. Sa ngalan po ng Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line at ang ating Consuming Fire Radio Ministry, kami po ay nagpapaalam na sa gabing ito hanggang bukas na muli, alas 8:30 hanggang 10:00 ng gabi, at tayo po ay magpuri bago tayo magpaalam. Hallelujah.